Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Good morning! Isang maganda umaga ho ng Biyernes sa inyong lahat at sumasa inyo ang edisyong ito ng programang Ang Tipo Kong Negosyo. Dito lamang po sa inyong himpilan DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz sa inyong talapitan na napapakinggan din po sa aming sister station sa FM band, ang DWBR. At syempre sa lahat ng radyo ng Bayan stations nationwide. Ako po si Tess Ramirez. Ako naman po si Marala Castro. Good morning po sa lahat ng mga tagapakinig. Hi Marels, good morning. Siyempre, morning ngayon. Pero ang tema natin ngayong umaga ay Starry Night. Meron bang makakakita sa atin ng bituin? Kahit umaga, nalalapit na ang simbang gabi. Next Tuesday na yan, December 16 to be exact. Pero talagang starry na ang paligid natin dahil hindi lang sa langit nagkakaroon ng bituin. Makikita na yan mga stars na yan sa lansangan tsaka sa mga kabahayan. At hindi lang yan. Kapag nasa pa ka, di ba makakakita ka kagad ng bituin? Oo. Pero iwasang masapak. Oo naman. Oo, hindi mo maganda yan sa mga panahon. Hindi maganda, oo. Maghintay ka na lang ng gabi para makakita ng stars. Ayun. Kala ko maghintay ng gabi para masapak. Hindi. Well, bilang na ho ang episode sa nitong programang Ang Tipo Kong Negosyo sapagkat hanggang December na lang. Yes. Itong programang ito nakakalungkot naman. Huwag niyong palampasin ang bawat Biyernes hanggang matapos ang Desyembre. Mamimiss nyo kami. Correct. At good morning sa ating kaagapay ngayon dito sa studio kay Miss Marjorie po sa Marge at sa technical side kay Engineer Lita de los Santos at kay June Paladan sa BR naman at kay Engineer Limuel. Ayan. Dire-diretso na po tayo at para sa ating unang segmento, Achy Breaky Business. Alam mo, Miss Tess, kapag holidays talaga, ang hinahanap ng mga tao yung pakikipagkwentuhan ulit sa mga matagal na nilang hindi nakikita kamag-anak. Siyempre, mga get-together, ayan na, mga Christmas party, di ba? Pero kahit hindi holidays, talagang mahalaga, kahit lalo na sa mga Pilipino, yung pagkukwentuhan, di ba nga, maging break time lang di ba? Parang kwentuhan agad bago kain. Wag lang kwentuhan to the max na pati yung trabaho na papabayaan. Naman. Dito sa negosyo ng makakausap natin ngayong umaga, nasa core ng kanyang passion yung culture ng pakikipagkwentuhan. Yes. Kausapin natin ang clay storyteller, artisan, at innkeeper ng Casa San Pablo, si Ms. Ann Mercado Alcantara. Good morning, ma'am. Good morning. Magandang umaga sa Tess at Marela. Good morning, Miss Ann. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Paskong-Pasko na ang pakiramdam. Oo nga po. Panahon ng mga Christmas party ngayon, kagaya sa PBS today. Today? Oo. Nice. So, Miss Ann, gaano po ba ka-importante ang kwento sa buhay ng isang tao? Napaka-importante ang kwento kasi ang kwento talaga ang nagbibigay ang nagtuturo sa atin ng mga bagay-bagay na hindi lang para sa ating kaisipan, kundi napupukaw din ng ating kalooban, ng ating diwa.
it's really the best way we learn from each other, sa kwentuhan. Parang hindi formal na pagle-lecture, pero sa kwento-kwento, ang dami na nating natututunan at napapasa sa susunod na generation. Kasi diba kapag may value ka na itatransfer, kunyari, sasabihin mo sa mga younger people na siguro kamag-anak, kapamilya, estudyante, kung ano man, hindi nila masyadong magagets. Pero kapag may kwento, may halimbawa ka na automatic, diba? Oo, yun eh. Pagka nararamdaman nila, parang sinisermonan mo sila, papatayin na nila yung kanilang pakikinig sa'yo. Pero pag kwento na nakapaloob na doon yung value, mas tumatatak. Kaya gustong-gusto ko talaga yung mga kwentuhan. Kala mo masaya, pero may natututunan ka rin. Ano po yung ginagawa niyo sa Casa San Pablo na clay storytellers na figures? Ang mga clay storytellers na ginagawa ko, ito yung mga, sabihin natin parang mga little sculpture siya na gawa ng clay. Yung clay na ginagamit para sa paso, terracotta clay ang tawag doon, ginagawa namin parang maliliit na tao na hinuhubog namin parang maliliit na mga tao tapos pinipintahan namin. Ang itsura ng mga tao, para silang nagkukwento. Interesting yun So, nakabuka yung bibig kasi nagkukwento sila. Oo, nakabuka ang bibig, nakasara ang mata, parang yung dalang-dala siya sa kwento niya. Feel na feel. At madalas may kasama siyang parang maliliit na mga bata. Ang tawag doon ay listener dolls. Listeners. Kasi ang isang kwento, nabubuhay yan hindi lang sa pagbigkas ng kwento, kundi sa pagdinig ng mga tao. A story comes alive only when somebody listens to it. Kaya importante yung magkasama yung nagkakwento at yung nakikinig sa kwento. Pero ano kaya yung kaibahan, Miss Ann, nitong paggamit ng terracotta figures dun sa yung puppet naman? Ibang-iba naman. naman. Mas madali doon? Well, pareho sila in the sense na parehong gustong may ibahagi na kwento. Ang maganda lang talaga sa puppet, nagagalaw-galaw mo siya. Ito kasi dahil mga gawa ng pottery, no? Madaling mabasag. So, hindi mo magagalaw-galaw. Pero, pareho silang magagamit mo para magkwento. Pwede mo naman gawing prop. Hindi lang basta display. Oo, maganda. Maganda yung hindi lang siya pang display. Talagang para, kunyari, ang mag-ina, pag nakita yun, the mother has the opportunity to tell a story also. Ginagamit yung kanyang clay storyteller. Dapat maingat yung gumagamit noon. Pero may nangyari na ba na sa kasagsagan ng pagkukwento na basag? Wala pa naman ako nababasa. Violete yung kwento naman niya. Bagong kwento naman yun. Oo, bagong kwento. Saan po nagmula yung konsepto ng isang clay storyteller? Meron kasing isang babae galing sa New Mexico. Ang pangalan niya ay si Helen Cordero. Siya ang unang nakaisip na gumawa. Sa New Mexico kasi ang pangalan ng kanilang pueblo is Cuchiti Pueblo. Ang mga kababaihan doon, talagang marunong sila gumawa ng mga pottery, mga bowls, mga cups, mga vases. Pero itong si Helen Cordero, nakakatuwa kasi hindi siya marunong gumawa ng mga bowls. Kahit anong gawin niya, hindi maganda ang lumalabas at pinagtatawanan nga siya ng mga kasama niya sa kanyang pueblo. Pero isang araw, sinubukan niya gawin yung katulad ng ginagawa nila ng bata sila na parang mga manika na gawa ng clay. Ay lalo siyang pinagtawanan, pero merong nakakita na isang curator ng museum at nagandahan at kinumisyon siya na gumawa pa ng maraming ganon. Ang nangyari, siya ang sumikat. Galing. Ang ginawa niyang figure ay isang storyteller. Lolo niya na nagkukwento tapos merong mga nakikinig na mga bata. Naging patok na patok. Ang nangyari, ginaya na siya ng karamihan ng pueblo. Now there are about 32 pueblos at mga 300 na mga artista na gumagawa ng katulad ng storyteller niya. So nung nabasa ko yun, natuwa ako sa kwento ni Helen Cordero at natuwa ako yung nakita ko ng kanyang storyteller doll. So, na-inspire ako kasi ako naman hindi naman ako talaga clay artisan pero mahilig ako sa clay. So, naisip ko kung si Helen nagawa niya, baka kaya ko din. So, sinubukan ko at ginawa ko naman na Pinoy naman ang nagkikwento. At kaya naman, di ba?
Kasi tayo namang mga Pinoy, napakahilig natin magkwento. Totoo yan. Bagay na bagay sa Pinoy ang ganitong story. Pero Miss Tess, itong si Miss Anne ay, ang balita ko, taga San Pablo daw, yung mga figures na pinagbabasihan ng kanyang mga clay storytellers. Talaga? Oo. Totoo ba yun, Miss Anne? Oo. Totoong tao talaga yung mga clay storytellers nyo? Oo. Karamihan sa kanila, totoong tao talaga. Unang-una kasi taga San Pablo kami. Nakapangasawa ako ng taga San Pablo at meron kami bed and breakfast doon sa San Pablo. Ang tawag namin ay Casa San Pablo. Ngayon, nung napadpad ako sa San Pablo dahil nakapangasawa nga ako ng taga San Pablo, tuwang-tuwa ako sa mga taga San Pablo kasi yung bayan ng San Pablo, medyo modern na siya, no, urban na siya, pero marami pa rin yung mga tradition. So yun ang gusto kong ipakita sa aking storytellers. Kaya marami storytellers ko, talagang taga San Pablo. Yung storyteller dolls nyo, hindi makikita dito sa Manila? Sumasalit po kami sa mga bazaar, ganun, minsan. Pero talagang doon sa San Pablo makikita, sa Casa San Pablo. Para sa Kapaskuhan, meron ba kayong particular collection? Ay, marami. Kasi yan din ang isa kong paborito, yung mga nativity scene. So, iba-ibang klase yung aming mga Belen. Meron akong ang isang patok na gusto ng mga tao. Meron akong isang Belen na ang Holy Family pinaliliputan ng mga parol. So, gustong-gusto niya ng mga, lalo na mga balikbayan kasi naaalala nila, gusto nilang dalhin kung saan man sila nakadestino ngayon, gusto nilang dalhin kasi naaalala nila yung Pinoy Christmas na puro parol. Oo, kasi sa ibang lugar nga naman, malay mo, iba yung uso sa kanila, hindi naman parol. Oo. Kasi diba style Pinoy, pag nakita mo na yung parol, ay Pasko na talaga. So, yun yung isa kong version na ginawang pag-Christmas. Meron din ako na parang Pinoy Christmas tree na ang kasama naman ng Holy Family, merong kalabaw, merong daga. Daga. Parang Pinoy. Kung dito sa Pilipinas pinanganak si Jesus, baka ganun ang mga baka may daga. Probably. Baka oo may nga. daga. At yung kwento ng buhay nyo naman, Miss Anne, kumusta? Kasi, di ba yung San Pablo, naapektuhan nyo ng bagyong Milenyo? Bilang innkeeper naman, ano yung trabaho nyo ngayon? Nakaka-recover na ba talaga? Actually, ang pagkatapos ng Milenyo, ang napakatindi ng tama sa amin yung Glenda. Talagang ang dami-daming na damage na mga puno. Sa ngayon naman nakakabangon na, nakakahinayang kasi mga punong mga natumba sa amin, mga 100 years old na. So, matatagalan tayo bago makabalik ng gano'n. Pero sa mga pang-araw-araw naman na buhay, nakakaraos na. Ano yung ginawa niyong solusyon dun sa afternoon destruction na yun? Alam mo, nakakatuwa, marami creative na nangyari doon. Meron kaming malaking akasya na natumba. Ito ngayon sinasabi kong 100 years old. Ang ginawa namin, siyempre, pinutol-putol na yung puno na yun, pero from the slabs of that tree, dinikitan din namin ng mga clay storytellers. Parang bahagi na siya ng kwento na dati meron kaming puno na ganung katanda na, at dinigitan namin ng mga maliliit na bata na parang nakikinig sa kwento ng puno na yun. Gumawa din kami kasi nung bagyo, marami kaming mga pasong nabasag. So, ginawa namin ang paraan na yung mga paso na nabasag, nilagyan din namin ng mga halaman na ang cute naman, natutuwa din naman ang tao pag nakikita. Oh, very creative pala kayo, ha? Angkop na angkop sa kanyang negosyo talaga. Pero bakit napili niyong ang itayo kesa sa hotel? Una gusto kasi namin ipagmalaki talaga yung San Pablo. Gusto namin ipagmalaki kung paano ang hospitality ng mga taga San Pablo. Kasi ang mga tao sa San Pablo very warm. So, yun talaga ang gusto namin ipagmalaki. Kaya, naisip namin kasi ang parang pinapatuloy mo sa bahay mo yung mga bisita. So, sa amin, pinapatuloy namin sa aming family compound yung mga bisita.
para maramdaman nila kung paano talaga ang buhay sa San Pablo. Kaya yun ang basic na. So, na-imagine ko very homey yung Casa San Pablo. Oo, very homey. Talagang parang pinatuloy din kayo sa bahay ng Ano pa po yung mga pwedeng gawin doon? Sa San Pablo kasi maraming mapapasyalan. Ang San Pablo kasi is very, unang-una we have 7 lakes. So, sa 7 lawa na yan, kulang ang isang araw para magbisita yung mga 7 lawa na yan. Dami, Oo, talagang yan ang unique sa San Pablo. Bihira nga yung merong isang lawa sa isang bayan, pero kami 7. Oo nga. And meron kami isang lawa na Lake Pandin, ang tawag namin. Pwede pa doon mamangka, i-ride on bamboo raft, at pwedeng kumain na nasa raft. Meron din naman kaming Sampaloc Lake na magandang maglakad sa palibot ng lake. Pangalawa, ang San Pablo is very creative. Marami kaming mga artists na nakatira sa San Pablo. So, pwede din yun ang alibutin ng mga bisita namin. Sa inyo nga palang pagkukwento, gaano katagal? Depende po yun. Kadalasan ang nangyayari, magsisimula ako magkwento, nagkakwento na rin yung mga kasama ko kasi nag-workshop din po kami ng clay storytelling. Ay, okay yun Oo, so tinuturuan ko din yung mga participants ng workshop kung paano gumawa ng clay storyteller. Nahirapan po ba sila? Ay, hindi. Kasi parang naglalaro lang din. Parang nung kabataan, gano'n. Oo, gano'n. Naku, okay na okay yan para sa mga stress. Ngayong bakasyon. Correct. Nga isang parang naging branch out na nitong negosyo na to. Nagko-conduct kami ng workshops ng team building na ang ginagamit nila yung clay storyteller. So, tinuturuan ko sila pero ang gagawin na nila yung kwento na nila. So, kahit kunyari yung kwento ko ay 10 minutes lang, sila naman magkikwento tungkol sa kanila. Nakakailang kwento po kayo sa loob ng isang araw? Siguro, yung kwentuhan namin yung nagrupo na pag-team building, marami mga 5 o umaabot ng 10 sa kwentuhan. Okay. Advantage po ba, Miss Ann, yan sa ganyang klase ng profesyon o career, yung pagiging madaldal? Madaldal po ba kayo sa ano? Actually, hindi ako madaldal. Ako, writer ako eh. So, siguro doon ang gagaling yung mga kwento ko. Writer ako sa mga magazines at saka sa newspapers. So, parang doon ko na isa pa tong form ng aking art. Binabase niyo sa totoong tao yung mga clay, clay figures niyo, clay storytellers. Hindi ba kayo naubusan ng tao ng San Pablo para gawan ng figures? Ay, hindi. Kasi, nakakatuwa ang mga sa San Pablo so hindi ako nauubusan. Tsaka, ang nangyayari madalas, may mga nagre-request na. So, sabi niya, yung lolo ko, ganito naman yung ginagawa niya. Halimbawa, nakausap ko na isang araw itong si Dr. Alip. Ang komento niya, nung unang panahon yung kanyang lolo, ay tagapag-ilaw. Meron palang ganong profession doon nung wala pang kuryente na nakabit sa mga bahay. Pagka merong sayawan sa plaza, tatawagan mo na yung tagapag-ilaw. Siya maglalagay ng mga light bulb at magkakabit ng Tapos kung nalaman ba nila na kunyari sila yung, taga San Pablo ako, tapos nalaman kung ginawa niyo ako ng clay figure, edi sila ba binibili nila yung mga clay figure nila? Madalas kasi yung mga figure ko, parang sinastylize ko na, so hindi naman talaga nila kamukhang-kamukha. Okay. So yung iba natutuwa. Based on lang. Nila, pero yung iba, kontento na din na alam nila na tuloy-tuloy yung kwento. Kahit hindi na sila yung may-ari ng Baka meron ding sadyang nagpapagawa sa kanila, no? O additional na yun. Kita rin yun, di ba, Miss Ann? Oo. Ngayon, yun nga ang nakakagulat. Nung una, gumagawa lang ako, hobby lang, no? Tapos merong mga naging interesado, so naisip ko, sige, gagawa ako ng, mas marami lang pa, hindi yung para sa akin lang. Tapos nung sumali na ako sa mga bazaar, marami nang nag-o-order. So, yung pala, sa isang nagsisimulang katulad ko sa negosyo,
iba pa pala yung aspectong tumatanggap ka na ng order. Medyo nagulat ako doon, nanibago ako, pero ngayon naman nag-a-adjust kasi di ba po, pag may order na, maramihan na, at saka may mga deadline na, at saka siyempre yung kliyente na nagsasabi ko ano yung gusto nila. So, magandang develop yun, pero nakakapanibago din. And sure, maraming entrepreneur na dumadaan sa ganitong proseso. Yes, magandang negosyo rin talaga. At nakakabuhay naman ng pamilya, ha? Yung ganyang klase ng negosyo. Ang masasabi ko yung mga, kasi ngayon meron na rin akong mga train na mga, may mga single mothers tsaka out of school youth na train ko. Sila, nakakabigay tayo ng livelihood. Okay, that's good. Miss Anne, maraming salamat for your time dito sa Tipo Kong Negosyo. Salamat din at Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas din po. Sa iyo rin at sana'y magsilbing inspirasyon ang kwento ng buhay mo, di ba? Sa mga tagapakinig natin. At sa mga nakikinig dyan, bumisita na kayo sa Casa San Pablo at tingnan for yourselves ang Casa San Pablo Clay Storytellers. Yes. Thank you so much, Miss Anne. Maraming salamat. Si Miss Anne Mercado Alcantara, isang clay storyteller na hindi nauubusan ng kwento, di ba? Bilang meron siyang sariling yung mga pumapasok sa niya, malamang pinanggagalingan din yun ng iba't ibang kwento. Sigurado yan. At sa pagbabalik po ng programang Ang Tipo Kong Negosyo, marami pa kaming kwento para sa inyo. Ibiganda alaman po natin ang ilang paalala. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado sa PBS! Dagling kaalaman mula sa PBS Research Division. Narito ang ilang paraan ng pag-iingat ngayong bagong taon. Huwag payagang maglaro ng paputok ang mga bata dahil maaari silang maaksidente. Huwag din silang payagan na maglaro ng watusi. Nakakalason ito kung malululon o malalanghap. Mag-ingat sa paggamit ng fireworks at mga kwitis. Maaari itong maging sanhi ng sunog kung babagsak sa bahay na madaling magliyab. Huwag na huwag magsusunog ng lumang gulong ng sasakyan sa pagdiriwang ng bagong taon. Masama ang usok nito sa kapaligiran at lalo na sa inyong baga. Pagsabihan ang mga bata na huwag hihipan ang kanilang turotod sa tenga ng ibang tao. Baka ito ang maging sanhi ng pagkabasag ng eardrums. Huwag hayaang gumamit ang mga bata ng kanyong kawayan. Ito ay mapanganib. Huwag na huwag magpaputok ng baril sa selebrasyon ng bagong taon. Baka may tamaang tao. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang Tipo Kong Negosyo. Easy to get. Sunod po natin ang segmentong yan dito sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Kami pa rin po ang inyong mga nakakasama. Ako si Tess Ramirez. Ako po si Marala Castro.
Eto to namang susunod nating makakausap. Nako, family togetherness ang PEG. Siyempre, sa simbang gabi, kasama mo dyan yung mga kapamilya mo. Yung pagkakaalala ko, yung winish ko pa nga nun. Nung huli ako magsimbang gabi, tapos kinumpleto ko. Yung makapasa ako sa UPCAT. Natupad ba? Oo. In fairness. Ba't parang malungkot yung mukha mo? Hindi naman. Malungkot Kumusta ba? ang grade? Okay naman eh. Yung score mo, okay Actually, naman. Hindi ko alam. Hindi ko na inalam eh. Parang okay na sa akin. Pumasa, okay na yan. Okay. Yun talaga yung mahalagang memory ko sa pagsisimbang gabi. Yung kasama ko yung pamilya, nagigising madaling araw. Tapos, yung kahit gaano kahirap bumangon, tsaka yung manatiling gising sa misa, ayan, memorable pa rin. Pero may tanong ako Marge, masasagot mo ba to? Kung hindi madaling araw yung inattendan mong misa, ibig sabihin wala kang wish? Marge, ano yung sagot mo? Basta raw na kompleto daw. Okay na. Kasi parang hindi enough yung sacrifice kapag pag gabi, yung gabi lang na hindi madaling araw. Flexi time pala yung wish, Miss Tess. Oo. Talaga naman. Sino yung ating makakausap na sa linya na? Yes, si Professor Enrique Soriano III, ang Program Director for Real Estate and Marketing Cluster Chairman from Ateneo Graduate School of Business, at isa rin siyang family business coach. So, marami tayong tatanong sa kanya tungkol sa mga family business. Pag matagal ng negosyo, tinanong mo kung anong klaseng negosyo, talagang family business meron nga pamana talaga di ba? Ng nanay o tatay, tapos pinapalago na lang ng mga anak. Oo. Ayun. So, okay, kausapin natin si Prof. Soriano. Sir, good morning po. Welcome sa Ang Tipong Negosyo. Good morning. Good morning, sir. Thank you for having me here. Of course. Bakit po sinasabing family businesses are the cornerstone ng ating economy? Dahil nga ba yung nabanggit namin kanina, Ms. Tess, kasi kapag luma talaga, pag matagal na yung negosyo, sila yung karaniwang family business. Yes. Well, statistics kasi, at least in the Philippines, mga nasa 72 to 75% are family-owned businesses. So, napakalaki ho na contribution sa economy. As a matter of fact, sa Japan, more than 90%. Akala ko marami na yung 72. Yung Japan pala, 90. Small and medium-sized enterprises. Ano pong unique sa mga family business kung ikukumpara sa normal na negosyo na hindi mo kamag-anak yung mga katrabaho mo? That's a good question. Ang kagandahan sa family-owned businesses, mga family members, talaga nandyan yung passion nila sa trabaho. Nandyan yung discipline, nandyan yung hard work, at saka hindi na nila binibilang yung oras sa pag-contribute sa trabaho. Therefore, kasi ang iniisip nila, pamana. Oo, because they have that interest looking forward to the next generation. Right. Kaya talagang nandyan yung sipag, nandyan yung tiyaga. Kaya lang, siyempre, madami ding mga issues contrast to what I just said. So, nagkakaiba-iba din. But essentially, yun ang mga values na talagang wala sa mga negosyo na hindi hawak ng family members. Totoo yan, Mr. Kasi nabasa ko, Prof, bakit ganito, no? 1/3 lang daw ang nakaka-survive sa next generation ng family businesses. That is very true. In my coaching work in Asia, yun ang madalas ko na encounter, no? Sabi nga odds are even better in the casino. Kasi yun na nga, bakit on the second or third generation, bigla na lang kumukonte o hindi tumatagal, no? Hindi na sustain. As a matter of fact, pag umabot pa ng fourth generation, nasa mga 4 to 5% na lang ang survival rate ng family. Hindi successful. Oo. What happens? Factors, oo. Well, I think if you ask me, the two greatest enemies of the survival of the family-owned business would be, number one, patriarchal control. Ang tawag sa patriarchal control, talagang kahit matanda na si Papa, ay ayaw pa rin ibigay yung reins ng business sa mga anak. Control freak baga. Ganun ba yun? Tawag nga namin dyan, parental shadow. Sinasabi niya sa mga bata, hindi na actually bata, no? Pag umabot ng 40 and 50, sinasabi niya, pagod na ako, kayo na bahala, but
when it comes to spending, when it comes to decision making, ayaw pa rin niya bitawan yung negosyo. So, that's what you call patriarchal control. Tsaka solo yung trade secret, di ba? Oo, ayaw i-share. So, hindi po maganda yung ganun, Prof? Oo, definitely. And it affects the business and the children, literally, or they become robots or clerks. They cannot decide anymore. So, pag namatay yung papa, the business dies with him. Kasi so, hindi na niya natulungan yung mga anak niya. So, kailan po dapat mag-prepare for this turnover of succession? Again, in my coaching work, as young as 18 years old, we try to start the mentoring process. Yung intervention namin ay talagang tinutulungan na sila. Kasi that's on the other hand, yung sa tatay naman, yung patriarchal control. On the other hand, may isa pang enemy ng survival, sense of entitlement naman ng mga bata. Na-spoil. Oo, pampered, brat. Minsan, papasok sa opisina alas 10 ng umaga, aalis alas 2. Parang sila yata yung mga naka-sports car sa college, no? Ganun ba yun? Oo. Na-feel ko yun. Oo. Mga COO, child of owner. Sometimes, pag pwede naman, maganda nga COO, pero minsan tinatawag ko SOB. Ano yan? Pag spoiled, son of a business owner. Pag medyo hindi maganda yung ginagawa sa opisina, entitled kasi masyado, so nagkakaproblema din. Parang they don't feel like working hard for what they're getting. Opo. At so the parents do not hand over the business kasi they feel that itong anak ko, hindi kasing sipag ko nung nag-umpisa ako, alas 6 ng umaga. Itong anak ko tumating alas 10, tapos pupunta sa gym, mga alas 2, nag-off na. Nako. Ikinukumpara po sa sarili niya yung kanya mga supling, di ba? Oo. O kaya yung ibang mga yung mga anak niya ay siguro hindi ho siya pabor dun sa mga ugali. That's true. Hindi mapagmalasakit sa negosyo. Kaya hindi ibinibigay sa kanya yung impormasyon na sapat, di ba, para dun sa klase ng negosyo na meron sila. Pero Prof, ngayon ay December na at siguro yung ating mga tagapakinig ngayon nag-iisip ng gagawing negosyo sa susunod na taon at siguro isa sa mga iniisip nila, kasama ko bang ikukunin, di ba, na sa pagmamanage ng negosyo yung sariling member ng family or marapat na kumuha pa ako ng business partner na halimbawa kaibigan lang o yung sino mang tao na pinagkakatiwalaan niya. Ano ho ba yung tips na maipapayo niyo po sa kanila, Professor? Actually, maganda naman na yung mga anak o yung mga relatives mo ay tutulong sa'yo. But the biggest problem kasi is hindi kasi na-define. There are basic interventions that must be in place. Number one, of course, kailangan ma-define muna yung values ng pamilya, no, ng negosyo. Pag-uusapan din, magde-decide din kayo, ano ba to? Is this going to be run like a family or is this going to be run like a business? Kasi minsan, papasok mga bata, confused din sila, hindi nila alam na paano ba to? May governance ba dito? Kasi pwede pala pumasok alas 10, hindi naman ako napapagalitan. Bakit yung mga empleyado alas 8? And therefore, i-define mo na anong values about hard work, values about entrepreneurial spirit, values about excellence. And then from there, i-define na yung governance para mas maganda. Agreements, business protocols, para pagpasok ng mga bata, ay define na, wala pala akong entitlement. Kung ano yung privilege ng mga employees na non-family member, kailangan sundin ko rin. Hindi ako dapat iba sa kanila. Pero hindi ba confusing yon? Kunyari, tatay mo o kaya nanay mo o kaya iba pang kamag-anak na nag-uutos kayo sa inyo o kaya ikaw yung mag-uutos sa mga minamahal mo sa buhay. Parang paano mo ba sila tatratuhin? Bilang kamag-anak or bilang employee? Very good question, no? Kasi siyempre, hindi mo maiwasan yung relationship ng family members. Meron dyan emotion eh. Yes, that's true. Baka magtampo, di ba? Oo, nagiging irrational na sila. So sometimes it's not really money as the cause of all these misfortunes. It's the emotion, it's the familiarity, and sometimes hindi na nati-check and therefore lumalaki na and nagiging irrational na, nag-aaway na. And money becomes number 2.
So dapat i-define governance. O pag may conflict, ano bang gagawin natin? Kukuha tayo ng third party, kukuha tayo ng hindi family member, or kung may conflict, dapat may committee that manages this conflict. Yung mga basic issues dapat naka-define. That's part of the governance policies and protocols. Bilang family coach po ba, madalas kayong naiipit sa mga away pamilya? Nako, sinabi mo pa. Hindi palagi na advice. Most of the time, kasi 3 generations minsan ang tinutulungan ko. And from the 80-year-old to the 50-year-old to the 30-year-old, so 3 generations cuts across. Talagang it's a generational conflict. Madaming tao nun. Madaming tao. So talagang kung naiisip nakakasakit po ng ulo, Prof, no? Naitutulog ko na lang after the session. Oo. Paano naman yung kapag meron kang pinanigang isa, edi galit sa yung iba? That's true. And that's why the family business coach must have the integrity and must have the patience, and the family must trust him kasi oftentimes minsan hindi na sila nagkakasundo. Sasabihin nila sa akin, Prof, ikaw na lang mag-decide for the family. It's tough. But at least sa business school naman ako, I can decide on businesses naman. So, but that rarely happens naman pag talagang naiipit na sila and they want somebody to decide objectively. Yes, pero Prof, minsan yung mga away pamilya, matagal bago ma-resolve yan, di ba? Forever yan. Talaga minsan parang magpupos lang sila. Tapos, okay, go ulit. Oo. Paano po pag ganun? Pag apektado na yung business? Pag may conflict na talaga, when I step in, the first thing I do is, kayo ba ay nag-uusap na sa abogado? Kasi kung may abogado na kayo, baka hindi na effective yung coaching work ko. Pero pag civil pa lang sila, nag-uusap pa naman, then nakikipasok na ako dahil they need my intervention. Sabi ko nga, when you stop talking, you stop solving it. Right. So my job is to let them communicate. And there are mechanisms naman related to conflict management. Alright. So huling tanong na lang po kasi wala na kaming oras, sayang talaga. Very juicy talaga kapag talaga intriga ng pamilya. So, para po sa inyo, paano nyo may ipapasa yung passion ng mga founders doon sa mga susunod na henerasyon na lalo na iba na yung uso, iba na yung hilig? Yes. There's what you call a generational conflict because siyempre nag-umpisa si Papa na survival. That's what you call the survival stage. Then as it moves toward what you call generational, which means sibling or partnerships ng mga bata, siyempre malaking difference na yan. So, I think ang usual na advice ko is first i-define rules of engagement, i-define yung employment policy, i-define yung participation policy, i-define yung governance policy. All kinds of policies must be defined para pagpasok ng bata ay alam niya, full disclosure, and very transparent. Number 2, kailangan yung bata din mas maganda magtrabaho sa labas. Ma-experience niya yung best practices sa labas para maidala niya rin sa kumpanya, and then nakikita niya yung difference na maitulong niya sa tatay. And number 3, ito naman mga bata, they should not be asserting what they learn outside kasi self-esteem din to ng mga tatay . Uy, bakit ang anak ko sinasabi, si Professor Soyan, sabi niya, ito daw ang sa business school, bakit ako naman ay hindi natapos, pero napalaki ko to. That's where the conflict really escalates. So, when all is said and done, a family agreement or a family constitution must be signed, and then a succession policy must be in place. Kasi yun na nga, pag nawala na yung tatay at saka hindi define lahat yun, the business dies with him. So yan ang pinakamahalaga sa lahat. I-define yung entry ng in-laws. Yes. Kasi sabi nila, outlaws daw yun. Uy, nako, sabi ni Gokong Wei yan, diba? No to in-laws. Oo. So lahat yun, kailangan i-define. And it must be signed by everyone who intends to be part of the business. And may mga governance councils naman na in place so that when there is conflict, petty man yan o malaki, napapag-usapan habang maliit pa. Kasi pag naging emotional na, wala na, irrational na lahat. Kahit piso yan,
nagiging personal na yung issue. At saka inuungkat na yung mga 30 years ago na tinulak ako sa puno. Walang katapusang Hindi na lang sa meeting, na-imagine ko presentation tapos naalala mo yung tinulak ka sa puno. Nako, uso ho yan. Well, thank you so much for your time with us, Professor Enrique Soriano. Welcome. Ayan. Maraming salamat, Prof. Pag kami po ni Marela ay nagkaroon ng negosyo, kukunin po namin kayong coach. Definitely. Sige ho. Salamat. Okay, thank you so much po. Naku, ilang family business kaya yung hinahandle ngayon ni Prof, no, Marela? Tsaka hindi lang, kunyari pag sinabing family business, marami pang mga sister companies, di ba? Mm-hmm. Pati yung mismo kumpanya, may sisters and brothers and ninos and ninangs. Kabit-kabit eh. Correct. Damay-damay kapag may conflict. So therefore, managing conflict is key. That's right. At sa lahat ng mga may negosyo, may family business, good luck sa inyo. At yung away, isang tabi muna. Lalo ngayon, magtatapos yung taon, di ba? Baka yung iba sa kanila ay hindi pa nakikipagbati, hindi man lang kausapin. Ayan. Yung kanilang miyembro mismo ng pamilya. Yung tamang environment dapat, kunyari, yung pang-pamilya, i-set aside para sa family time. Tapos yung pang-business, yung hindi mo sila paghahaluin, kumbaga. Okay, yan po. At pakatandaan nyo sana yung mga tips na binigay ni Professor Enrique Soriano III. Meron na tayong 48 minutes, mga kaibigan. Makalipas po ang 8 o'clock at magbabalik pa ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy, konektado ka! Pinoy, konektado ka! Pinoy, konektado sa PBS! Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Ang tipo kong negosyo. Okay. Uy, bigla ko namin si Director Telma Dumpit Murillo, Oo nga, every time na naririnig ko yung plug natin, syempre. Nakikinig kaya siya ngayon. Hi, Pwede. Director Telma, former director ng DTI. Yes. Good morning, ma'am. Para naman sa susunod nating makakausap, related sa mga parol, kailangan syempre ng kuryente. Lalo na yung mga malalaki, yung magagarbo, tapos may mga tunog-tunog pang ganyan. Syempre, di kuryente yung mga yan, So, kailangan natin ng tulong ng pag-provide ng kuryente. Mula sa Meralco SME Partners South, ang AVP and Head na si Mr. Redel Domingo. Good morning. Engineer Redel. Welcome to the show. Good morning. Ay, naririnig naman po siguro ako. Oo naman po. Tagapakinig. Opo, malinaw na malinaw po. Ay, salamat po. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig. Yes. Ano po yung nakikita niyong energy consumption trend ng mga Pilipino ngayon? Siyempre, Pasko, no? So, Opo. full force. Alam niyo ang Pilipino in general, masasabi ko na tayo ay price sensitive. Kapag medyo tumataas ang presyo ng kuryente, tayo ay nagtitipid. At kapag naman bumababa ang presyo ng kuryente, tuloy-tuloy lang ang gamit. Pero kapag hindi po natin i-factor in ang presyo ng kuryente, typically po mataas ang konsumo nating mga Pilipino kapag summer months at saka itong Pasko, holiday season. So, nakabase talaga tayo sa cost, no? Very conscious sa cost. Pero minsan kahit nagtitipid ka sa kuryente, di ba, mataas pa rin lumalabas sa bill. Ayan. Bakit po ganun? Marami pong nagsasabi na bakit habang nagtitipid ako, bakit parang lalong tumataas? Yun nga po eh. Ay, ang dapat po siguro nating maunawaan na ang atin pong bill sa kuryente ay may iba-ibang components. At ang nagbabago-bago po dito ay yung ating generation charge. Tayo po ay bumibili sa ating mga generators ng kuryente. Kung nataon, Miss Tess and Miss Marela, na nagtipid ka sa panahon na mahal naman talaga ang kuryente, baka doon dumadating yung punto na hindi mo nararamdaman
yung sinasabi mong pagtitipid. Hindi, tsaka kapag nasanay ka na malakas kang magkonsumo sa mga panahong mura ang presyo ng ng kuryente, yung tipid mo, malaki pa rin yung consumption. Yan. Yun. Tama po yun. Kasi nga kapag mura ang kuryente, sige lang. Gamit hanggat kaya. So, paano po may iwasan yung mga issues na pwedeng makaapekto na rin ng damaged electrical device o kaya sanhi ng sunog, gaya ng overloading, overheating, yung mga fluctuation? Alam po ninyo, marami din talagang nangyayari sa mga panahong ito na nagkakaroon ng sunog dahil sa lagi nating naririnig, faulty electrical wiring. Pero ang totoo po niyan ay nasa paraan po ng paggamit natin sa ating facilities. Yung pong nabanggit ninyo na overloading, nako, siguro ay tayo ay nagkaroon din ng pagkakataong kasama tayo sa mga gumagawa nito. Halimbawa, sige, magkabit tayo ng aircon, nakakita ng socket, convenience outlet po, familiar po tayo sa convenience outlet, ano po? Yun ba yung parang may octopus? Opo, yung saksakan ng ating electric fan, saksakan ng ating radyo, tapos biglang nagkaroon ka ng aircon, ang taas ng capacity nito, ng power requirement, isinaksak mo doon. Yun po yung overloading na sinasawag natin. At nabanggit nyo rin ang overheating. So kapag kaya na overloaded ang inyong facilities, mag-o-overheat ang inyong mga wires at magiging sanhi ng sunog. So, paano po natin maiiwasan itong mga ganitong pagkakataon? Lalo po ngayon, yung mga Christmas lights, di ba? Nakaon yan forever. Opo, engineer. Tama po. Kaya ang may papayo po natin lagi, kapag tayo ay may mga isasaksak na equipment, na bagong equipment, ay basahin natin mabuti yung manual na kasama. At humingi tayo ng tulong sa mga eksperto na mga electrician, electrical engineer, lalong-lalo na kung napakalaki ng capacity na ating ilalagay. Bukod pa po yan sa sinasabi nyo kanina na Christmas lights. So sapagkat may issue po tayo ng tinatawag na mga substandards. Opo. Kaya po dapat pagbibili tayo ay yung sigurado natin ng kalidad. Tama, dapat may ICC mark yan, na updated. Yan, tama po. Yes, represent, DTI, go. Ayan, paano naman po yung fluctuation? Nakakasira ng mga electrical, yung mga mobile phones? Alam po ninyo, medyo komplikado po ang electric system. At hindi po natin may iwasan ng fluctuation. Pero, meron naman pong mga kaukulang safety nets itong ating mga equipment. At yan po ay hindi basta-basta talaga naapektuhan ng ating fluctuation. So, depende na lamang po sa sensitivity ng ating equipment. Pero kung ang sinasabi po natin, charger ng phone, yung ating TV, ay hindi po masyado. Sapagkat kung titingnan po nyo halimbawa ang television, may tinatawag po tayong auto volt na. 120 volts hanggang 240 volts sa supply, ay gagana siya ng maayos. Okay. Pero Ms. Tess, nabalitaan niyo na ba yung programa ng Meralco, yung SME Partners? Oo, naririnig natin yan. Ano na po yung mga accomplishments niyo sa programang ito? Ilang mga SMEs nang natulungan niyo? Ay, marami na po tayong natulungan sa SME Partners sapagkat 4 na taon na po nakakalipas magmula ng mabuo ang grupo ng SME Partners, ay mas higit na marami tayong mga customers na na-energize o nabibigyan ng kuryente ng koneksyon ng mas mabilis, mas maayos at mas mura. Bakit po kayo gumawa ng special program para lang sa SMEs? Ano yung naiibang pangangailangan nila? Totoo po yun, may kakaibang pangangailangan. Ang SME po kasi ay alam naman natin na hindi naman yan katulad ng halimbawa ng malalaking kumpanya. Ito po siyempre may iksi ang PC na tinatawag na natin. So, kung hindi natin sila tutulungan, any time ay maaari silang mahirapan sa negosyo at baka bumitaw sila agad. Opo. So ano po yung natutulong nyo sa pagpapalago sa mga SMEs? Ayan. Unang-una po, ito ay hindi nagagawa karamihan ng mga entrepreneur natin, mga businessman, na sa pagpaplano po ng negosyo ay dapat ay
naroon na ang Meralco sapagkat kinakailangan natin ng tamang pasilidad na mailagay doon sa kanilang pangangailangan. Ganon din po na dapat tama ang wiring nila o mga instalasyon. Kapag ito po ay may mga pagkakamali o hindi naaayon sa standards, nangangahulugan po ito ng dagdag na gastos para sa ating mga consumer, sa ating mga SMEs. Opo. So sa ganyang kaparaanan, natutulungan natin agad sila na sa umpisa pa lamang ay hindi na sila gumastos ng labis sa kanilang pangangailangan. Ayun. Okay, engineer, naku, marami pa kami sanang gustong itanong sa inyo, pero kulang yung ating oras. Talagang bitin, ano? Bitin na bitin. Tayo ng part 2 with Engineer Domingo. Marami po tayong pwede pang ipaliwanag at anytime po ay tumawag lamang kayo. Saan po sila pwedeng sumangguni? Hello po. Hello, engineer. Saan po sila pwedeng magtanong ng kanilang mga concerns? Ang mga SME partners po ay nasa 30 business centers na strategically located po within the franchise ng Meralco. Pumunta lamang po sila at makakausap na po nila ang ating mga trusted energy advisors at gayon din po na maaari silang tumawag sa atin pong special line 16227 SME. Ayan. Okay, that's it. Maraming salamat, Engineer Rodel Domingo. Salamat din po, Miss Tess and Miss Marela. Have a nice day. Have a nice weekend po. At magpapaalam na po kami, mga kaibigan. Ako. Yes. Bitin na bitin. Pero na-inspire ako sa ating Christmassy businesses. Hanggang sa muli, Miss Tess, ako po si Marela Castro. Thank you sa aking kasama, si Marjorie Posas. At ako po naman si Tess Ramirez hanggang sa susunod na edisyon ng programang Ang Tipo Kong Negosyo. 9:00 ang ating oras.